Magandang araw mga boss, pa-start ko muna itong makina ni customer. Ang problema kasi nito, pag mainit na itong makina ni customer o kaya naman mahaba na yung tinakbo nila, may lumalabas na ingay dito sa makina. Para bang meron daw gumagasgas o may sumisipol, hindi lang may paliwanag sa akin ng maayos eh. Ngayon naman, pina-start ko itong makina ni customer at medyo uminit na rin itong makina niya, pero wala naman siyang lumalabas na ingay. Tinatanong ko nga rin sila kung sa unang start ba nagkakaroon ba siya ng sipol o kaya naman pag bigla mo siyang nirevolusyon nagkakaroon ba siya ng sipol or ingay nga. Wala naman daw. Kasi kung ganun nga ang maririnig ni customer, pwedeng sa drive belt yung problema. Pero itry ko muna mga boss, i-rev ko itong makina ni customer. Ito nga mga boss, nung ni-revolution ko itong makina ni customer, wala naman siya lumabas na ingay. I-aircon ko yan. Ganun din, nung nag-on ako ng aircon, wala din siya lumabas na ingay kasi pinapakinggan din nitong may-ari ng sasakyan kung may lalabas na ingay dito sa ginagawa kong pag-test eh. Kaya lang, ayon naman dito kay customer, wala naman daw ngayon na lumalabas na ingay. I-switch off ko na nga itong aircon niya mga boss, tapos i-pump ko itong gas pedal niya. Yung bang pabigla-bigla yung pag-apa ko dito sa gas pedal niya, baka sakaling lumabas yung ingay na sinasabi ni customer. Kaya lang wala talaga akong marinig. Ganon din si customer, wala rin naman din daw siyang naririnig. Pag ganito mga boss na ayaw naman lumabas yung ingay niya, balikan ko yung mga dati kong naging experience sa mga ganitong problema. I-switch off ko na itong makina. Dahil nga sa ang gagawin ko dito mga boss, kakalasin ko na lang itong drive belt niya. Tapos yung mga bearing niyan, pati yung mga pulley niya, isa-isa ko silang check upin. Sa pagtanggal naman itong drive belt mga boss, gumamit ka ng socket rin sa number 14. Na yung gamitin mong handle niya, yung power handle para medyo mahaba. Nang sa ganun, hindi ka mahirapan pag in-adjust mo itong fan belt tensioner niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinakapit ko na itong socket na sa number 14 dito sa tensioner niya. Gagalaw-galaw na itong belt niya. Ngayon, itutulak ko yan pababa itong power handle. Pero bago yun mga boss, syempre, tandaan nyo muna itong mga inikutan nitong fan belt nyo. Importante yun. Kasi katulad nito, ang daming pulley niyan, pati yung bearing niya, mga inikutan nitong belt. Syempre, dapat matandaan nyo yan. Bago nyo nga tuluyan tanggalin itong drive belt. Ayan mga boss, kung makikita nyo itong power handle, itutulak ko yan pababa para itong tensioner ng fan belt niya mag-adjust. At itong ang drive belt niya mga boss, luluwag ngayon yan. Tapos, madali mo na ngayon siyang mailili sa pagkakapatong dito sa idler bearing niya. Tapos, pwede mo na ngayon tanggalin itong power handle na ginamit mo. After nyo nga mailis itong fan belt dito sa idler bearing niya, kung makikita nyo, maluwag na yan. Kaya pwede nyo na ngayon i-pull out itong serpentine belt. Sa pagtanggal naman itong serpentine belt mga boss, para hindi kayo mahirapan, isa-isahin nyo yan na ilihis dito or tanggalin dito sa pagkakaikot sa mga pulley niya, pati dito sa bearing. At pag natanggal nyo na nga itong fan belt dito sa mga inikutan niya, ilulusot mo naman yan dito sa fan blade mo. Pasensya na kayo mga boss kung medyo magalaw yung camera. Unang-una kasi isang kamay lang ang gamit ko dyan sa paghawak nga nitong camera eh. Tapos tinatanggal ko pa itong fan belt niya, ilulusot ko siya dito sa fan blade. Pero pag nailusot ko na yan mga boss, ayan o, makikita nyo, kunti na lang, may lulusot ko na itong fan belt dito sa fan blade niya. Iangat nyo na lang yan ng tuluyan, o di ba? Tanggal na itong fan belt ni customer or yung serpentine belt niya. Napansin ko dito sa serpentine belt ni customer, sobra yung lagkit. Kaya naman pala, bumili siya ng pang-spray para dito sa fan belt niya para nga daw mawala yung ingay. Ang problema, hindi nawala yung ingay. Kaya nga ito ngayon, ginagawa ko na. Dahil nga sa natanggal ko na itong drive belt niya, kung makikita nyo, bawat bearing or pulley, chinecheck ko yan mga boss. Yung ganitong problema mga boss sa ganitong klaseng sasakyan, siguro pang-apat ko na ito sa naging ganitong klaseng problema na kapag mainit na, may lumalabas siya na ingay at ang naging ano ko dyan mga boss, ang hatol ko, itong idler bearing niya.
Pero kahit na alam ko naman na yung problema mga boss, minabuti ko pa rin na check upin ko lahat ng bearing nito. Pati itong tensioner niya, kung makita nyo, iniikot ko yan pero walang problema sa tensioner. Pati yung mga pulley dito mga boss, iniikot ko yan. Maliban lang dito sa idler bearing niya nga, na nakaramdam ako na magaspang yung ikot tapos may kalug na itong bearing niya. Kaya sinabi ko na kay customer, tama din talaga yung unang naging suspect ko talaga itong idler bearing niya. Kaya lang, hindi naman porket naging experience ko na yun ng ilang beses, lagi na lang ganun ang magiging hatol ko. Hindi ganun, mamaya magkamali din ako ng paghatol, di napagastos din si customer nang wala sa oras, di ba? Siyempre, lagi natin iisipin na dapat sa paghatol natin, sigurado talaga. Gaya nito mga boss, ilang beses kong inikot yung idler bearing niyan, tapos kinumpare ko dito sa mga bearing niya rin. Napansin ko talagang kakaiba yung ikot nitong idler bearing. Talagang gusto kong i-prove kay customer na diyan talaga nanggagaling yung ingay dito nga sa idler bearing. Kaya lang mga boss, napansin ko itong bearing ni customer, pansinin niyo ko yung iniikot ng daliri ko, meron siyang mga itim na kumapit na malagkit. Yun nga siguro ay dahil sa ginamit niyang pang-spray na akala niya nga matatanggal yung ingay kapag in-sprayan niya nga itong fan belt niya. Itong steering pump pulley niya, chinek ko rin pero okay na okay, walang problema. At dahil nga sa nakapag-desisyon na ako mga boss, tanggalin ko na itong idler bearing niya. Para sa akin kasi mga boss, positibo na yan na kapag mainit na itong sasakyan ni customer, diyan ang gagaling yung ingay. Idler bearing niya nga. Luwagan ko yan mga boss gamit itong socket wrench sa number 14. Pag maluwag na yan, pwede nyo ng kamay niyan para mas mabilis yung matanggal itong idler bearing niya. Ganun lang naman yan mga boss. Mga boss, tanggalin ko na itong idler bearing ni customer at kung makikita nyo, ayan nang iniikot ko nga itong bearing niya, magaspang. Ayan magaspang siya nararamdaman ko Tapos nung binagala ko yung pag-ikot nitong bearing, parang pigil naman siya. At nang kalugin ko nga itong bearing mga boss, meron siyang uga. Kayo mag-alala mga boss, dahil bago ko naman yung pinalitan, pinasubok ko rin kay customer yung naramdaman ko dito sa bearing. At ito na ngayon yung bagong bearing mga boss na nabili namin ni customer. Sabi nga ni customer, nung pinasubo ko sa kanya, smooth talaga yung ikot nitong bagong bearing. Siyempre naman, bago yan Ito pa yung naging isang problema ko bago ko inilagay yung belt. Nililis ko muna itong mga bearing niya, pati itong pulley, dahil nga sa ginamit ni customer na pang spray, mga boss, dumagkit yan. Actually mga boss, itong pan belt niya, dahil nga sa sobrang tagal na, pinapalitan na rin sa akin yan ni customer. Kaya itong inilalagay kong drive belt niya, bago na yan. Sa paglagay naman itong fan belt mga boss, siyempre unahin nyo sa crankshaft pulley niya. Doon nyo muna ipaikot itong drive belt or fan belt. Tapos sa pulley ng aircon compressor. Pero bago ko ituloy yung paglagay nitong drive belt, ilagay ko muna itong idler bearing ni customer na bago. Pakapit ko muna sa thread niya itong bolt na number 14 ng idler bearing. Pag okay na, pwede ko na ngayon ipaikot itong drive belt dito sa alternator. Ayan mga boss, yung sa pulley niya. Kakabit ko na ngayon itong drive belt. Siyempre, nakapatong na yan dito sa tensioner bearing niya. Tapos, ililis ko yung mga boss para may patong ko naman itong drive belt dito sa power steering pulley. Siyempre naman, bago nyo ipatong sa power steering pulley yan, siguraduhin nyo namang maayos yung pagkaka-alignment niyan. Dapat, pag inilagay nyo na itong drive belt dito sa pulley niya or ipinatong nyo na yan, dapat yung ipin nitong drive belt nakalapat yan ng maayos dito sa pulley niya, hindi pwedeng nakalihis. Nakita nyo naman siguro kung paano ko nilagay yan, kita nyo pantay na pantay siya. Siyempre bago ko i-final na isampa nga itong drive belt dito sa idler bearing, dapat ma-check ko muna kung tama ba yung pagkakalagay ko ng drive belt dito sa mga pulley niya, kung nakalapat ba siya ng maayos. At kung okay naman, kung makikita nyo, gumamit na ako dyan ng socket wrench sa number 14. Siyempre, power handle ang ginamit ko dyan mga boss dahil nga sa medyo matigas din itong fan belt tensioner niya. Diyan mo kasi i-connect itong socket wrench mo na number 14 sa fan belt tensioner niya para itulak ko nga pababa itong tensioner. Yan, kung makikita nyo, itutulak ko baba. Tapos, isasampa ko na ngayon itong drive belt dito sa idler bearing. And mga boss, kung makikita nyo, medyo masikip lang talaga maglagay niyan mga boss. Lalo na't kung katulad ko na nag-iisa lang sa paggawa, medyo ganun talaga. Sasamahan natin ng konting pagtitiis. Kasama yan sa hanap buhay Kaysa naman yung marami kayo,
Tapos pagkakaisahan niyo yung customer para pagkakitaan, wag na lang, mas gustuhin ko lang mahirapan ako mag-isa. Kaya ako naman yan nasasabi mga boss dahil nga sa mga customer na kwento nga sa akin yung mga ganyang klaseng experience nila. Pero lagi yung tatandaan, hindi ko naman nila lahat na ganun nga ang ginagawa. At lalong hindi ko naman yan katang-isip para siraan ng sinuman. At kaya ko naman yan sinasabi para matuto kayong mag-ingat. Bakit pa ako napunta diyan? Baka mamaya may masaktan na naman. Ayun pa naman mga nasasaktan dito kahit na hindi mo siya pangalanan talaga nagre-react siya. Kaya nga hindi ko na kailangan pang mag-point ng tao dahil kusa naman niyang nilalantad yung sarili niya. Ilagay ko na nga itong number 10 na bolt para dito sa bracket ng dipstick. After ko maipakapit itong bolt niya, gumamit ako dyan ng backstyle sa number 10 para i-final ko na yung higpit. Dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede ko nang pa-start itong makina para si customer na yung humatol. Dahil nga sa kabisado naman ni customer itong sasakyan niya, sabi niya wala na daw ingay. Pero sabi ko naman sa kanya na mas maganda i-road test pa rin natin kasi iinit yung makina para malaman natin kung lalabas pa yung ingay niya. Ganun. Ano pag mainit na? Biglang Gaganon. gaganon. Yung dati yung hindi pa napapalitan. Pero nung wala pa, wala yun. Eh ngayon tahimik talaga. Tahimik ka. Bagong palit talaga. Eh pag binaba ko to, katulad kagabi, ramdam mo na yung ikot ng belt. Yung dun sa... Kaya pala kanina, nung pag-start, alam mo na kagad na wala na. Doon sa bearing. Hindi ko na kasi hinintay na lumabas pa yung ingay. Kaya kasi sabi ko nga, Kahapon, ko nga na na-experience ko na mga ganitong ingay eh. Yung pag mainit na, tsaka lumalabas yung ingay. Ayun lang ang pinapalitan ko. Totoo naman, di ba? Nung kinlas ko yung bearing, di ba? Kalug eh. Ilan na yung nagawa kong ganyan ng problema na kapag may yung uminit na yung makina, Tsaka yung nag-iingay. ayun na kagad ang inaano ko. Pinapalitan ko yung bearing. Kita mo, nung tinanggal natin, kalug nga. Yan, yung mga packet, tutunog din yan minsan eh. Dahil presado eh, di ba? Huwag mo na spray nung ginamit mo sir ha. Hindi na. Makakasira na ano yan eh. May magulat ka lang, sira na alternator mo. Dumidikit yung kamay ko eh. Mangyayari yun, yung bagong belt. Pag nilagay ko, hindi ko nilinisin yun. Kaya nung Nako, kakita ko yung tutong belt. kabi niya yung belt. Yung belt. Ano yung kita yung ngipin yung guhit-guhit Marte. Ano, okay? Okay. It's good to be true. At dahil sa okay na ito, ilang araw na rin yung lumipas mula nung pinalitan ko ito ng drive belt at idler bearing. Pero wala nang chat sa akin si customer, means okay na siguro. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!